kandidato ukol sa maagang proklamasyon ng mga nanalong senador nasa desisyon ng National Board of Canvassers ayon sa Commission on Elections. Kandidato na humihiling ng manual recount ng mga boto dapat munang maghain ng election protest ayon sa COMELEC. Random manual auditing ng mga balota sa 2025 elections nagsimula na ngayong araw. Preliminary findings sa katatapos lamang na midterm elections isa sa publiko ngayong araw ng European Union Election Observation Mission. Roll out ng 20 pesos per kilo na bigas ipinagpatuloy ng pamahalaan. At second Bicol Immunization Summit isinasagawa ngayong araw sa Legazpi City, Albay. Members Church of God International at Immunization Program ng DOH nagkasundong palakasin ang kampanya ng pagbabakuna sa Bicol Region. Magandang tanghali mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, May 14, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Ipinaliwanag ngayon ng Commission on Elections na nasa desisyon ng National Board of Canvassers o NBOC ang ukol sa hiling ng ilang kandidato na gawing maaga ang proklamasyon ng mga nangungunang senador at party list sa partial at unofficial na resulta ng halalan. Mula pa rin sa Manila Hotel, ang detalya hatid ni Dante Amento live. Dante, may information na ba ang COMELEC kung kailan ang gagawing proklamasyon sa mga nanalong senador at party list? Magandang umaga, Ella. Batay sa naging pahayag kahapon ni Chairman George Erwin Garcia, target nila na magkaroon ng proklamasyon partikular sa mga tumakbo at nanalong senador sa darating na Sabado. Ella, ayon kay Commission on Elections spokesperson attorney John Rex Laudianco, natanggap na ng COMELEC ang manifestation ni senatorial candidate na si Rodante Marcoleta para doon sa kanyang hiling na early proclamation o maagang pagpoproklama doon sa mga leading candidates o mga nangunguna na ngayon sa bilangan ng mga kandidato sa pagka-senador. Ayon kay Laudianco, ito ay nai-refer na ng National Board of Canvassers o NBOC sa supervisory group at ang supervisory group naman ngayon, Ella, ay gumagawa na ng rekomendasyon para dito sa naging hiling ni Marcoleta. Nasa pasyaan niya ng NBOC ang desisyon o ang pagsasagawa ng early proclamation nitong mga kandidatong leading ngayon sa partial, unofficial tally ng mga boto. Ang NBOC, Ella, ito ay binubuo ng Commission and Bank. Ibig sabihin, 6 na mga commissioners at gayon din si Chairman George Erwin Garcia. Batay doon sa naunang pahayag ni Garcia kahapon, target nga nilang sa Sabado, Ella, ay magkakaroon na ng proklamasyon partikular sa pagka-senador o kaya naman kung mas maaga ay sa darating na Biyernes. Paliwanag dito ng COMELEC, Ella, sa ngayon ay maaga pa nga itong target nila kumpara kung ito ay manual elections kung saan inaabot ng isang buwan bago makapagproklama ng nanalong kandidato sa pagkasenador at gayon din ng party list group. At sa ngayon, Ella, ay ongoing itong canvassing ng mga certificates of canvass mula sa iba't ibang mga probinsya. At narinig natin kanina, Ella, unang na-canvass yung sa pag-resume ng canvassing ang COC mula sa Bacolod, gayon din sa Negros Oriental dyan sa Visayas. At kaugnay nito, Ella, maglalabas ng partial official tally ang COMELEC. Inaasahan natin ngayong tanghali dito sa nagpapatuloy nga na canvassing ng mga boto.
At kahapon nasa 58 na ang COC o Certificates of Canvass ang kanilang nabilang. At ngayong araw naman ay ayon pa kay Attorney Laudianco kanina, nasa 100 ang kanilang ika-canvass. Ibig sabihin, Ella, out of 175 at kung 100 ngayon at kahapon ay 58, so 158 ang maika-canvass nila kasama ngayon. So mayroon na lamang natitirang 17. So inaasahan natin, Ella, ay ito ay malaki na ng porsyento doon sa official na mga bilang ng boto ang mabibilang ng National Board of Canvassers. At kusunod niyan, inaasahan natin, makikita na natin doon kung sino talaga yung leading. Sa ngayon kasi wala pa tayong hawak, Ella, na impormasyon o bilang na mula sa National Board of Canvassers kung sino-sino ngayon yung nanguna dito sa first batch ng kanilang paglalabas ng resulta dito sa partial tally sa ongoing na canvassing ng mga boto. So mamaya aabangan natin, Ella, kung ano yung figure talaga. At ang update din kanina na nabigay ng COMELEC, inaasahan din na ngayong araw ay makapag-transmit na ng certificates o makapagpadala na ng Certificate of Canvass itong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kapon kasi, Ella, wala pa silang na-transmit. Kaisa-isa itong BARM na wala pang na-transmit dito sa National Board of Canvassers dahil mayroon daw lugar na hindi pa natapos yung halalan nga dyan, partikular sa Maguindanao del Norte, at ongoing ito sa ngayon. At yung iba pang mga presinto na mayroon kasing 12 mga presinto, Ella, na kailangang magsagawa ng panibagong botohan o continuing voting dahil nga hindi binasa yung kanilang mga balota, at inaasahan ngayong araw ay tapos na ito at ang kasunod nito ay ang BARM ay makapag-transmit na rin. So ilan na lang ang mga region na o provinces na inaasahan nating kulang yung kanilang naipadala na Certificate of Canvass dito sa National Board of Canvassers. At inaasahan natin na pagkatapos yan, kung yun nga, Friday ang pinakamaaga o kaya sa Sabado naman ang sinasabi dito ng komisyon na talagang makapag-proclaim na sila o target nilang makapag-proclaim na ng winning senatorial candidate. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Dante, dito sa partial unofficial tally ng COMELEC sa mga senador, sino dyan yung masasabi na natin na sure win na kahit na hindi pa nabibilang yung ilang mga natitirang boto? Nasa anong top o rankings yan? Ella, una-una nilinaw ng Commission on Elections, hindi sila gumagawa ng ranking. Hindi nila ginagawa yon. Kumbaga, inilalabas lang nila ang data kung ilan ang nakuha ng bawat kandidato. Doon sa kanilang excuse me. Doon sa kanilang inalalabas na ranking o figure, hindi siya kung ano yung posisyon ng kandidato doon sa balota, andun yung katumbas na nakuha niyang boto. So hindi iraranking yung number 1, number 2, number 3. So kung ano lang yung posisyon nila sa mga balota. At sinabi din ng hindi pa rin natin masabi, Ella, kung sino talaga yung masasabi natin na sure win na doon sa ngayon sa partial unofficial tally na doon makikita natin sa server ng COMELEC, dahil ang makapagsasabi lang naman yan kung sino talaga yung pasok doon sa masasabi nating Magic 12 o kaya sure win na ay ito lamang National Board of Canvassers dahil sila lamang ang opisyal na makapagproklama pagdating sa issue na yan, Ella. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Nagsimula na ang random manual auditing ng mga balota para sa nagdaang 2025 midterm elections. Base sa proseso, ang mga balota ay isasalang ng RMA committee sa manual examination. Mula sa Pasay City, may report si Asher Kadapan Jr. live. Asher, ilang balota na ang natanggap ng RMA committee at saang presinto galing yung mga unang balota na natanggap na nila?
Aga mahigit 20 ballot boxes na natanggap ng Random Manual Audit o RMA Committee na sa isasagawang mano-manong pagbibilang ng mga boto sa balota. Galing yan sa mga lungsod ng Muntinlupa, Mandaluyong, Caloocan at meron ding 6 na ballot boxes mula naman sa Ilocos Norte. Bumuo ang RMA Committee ng 60 teams na binubuo ng 3 guro mula sa Department of Education na magsasagawa ng random manual audit. 540 ang kabuuan ng bilang ng mga gurong sumailalim sa training at hindi rin nagsilbi bilang electoral board noong May 12 elections. Manggagaling ang mga ballot boxes mula sa 762 clustered precincts sa bansa at online voting ng mga overseas Filipino sa katatapos lang na 2025 midterm elections. Alinsunod dito sa Automated Election System o AES kung saan dapat ay mayroong random manual audit sa isang presinto sa kada congressional district. Random ang pagpili ng Commission on Elections o COMELEC sa mga kasamang presinto sa bawat probinsya o syudad kung saan ginamit ang naturang sistema. Isa-isang sisiyasati ng bilang ng mga boto kumpara sa automated counting machines o ACM na ginamit sa eleksyon. Sisiyasatin lang ang mga boto para sa mga tumatakbong senador, party list, group, congressional representative at alkalde. Importante ito kasi malalaman nila na yung kanilang balot na binasa ng makina, tiningnan din ng tao, no? Para ma-verify na tama naman pala ang bilang ng machine dahil binilang ito ng tao. Katulad nung unang panahon, lahat naman manual counting, no? Mayroon tayong tally board. Oo, so nakikita ng tao. Yun lang pagkakaiba ngayon, hindi nakikita ng public yung pagtatali, no? Kaya dito, nagtatali sila. Bukod sa COMELEC, may iba ring miyembro ang RMA Committee. Kabilang dito ang mga kinatawan mula sa Department of Education at Philippine Statistics Authority o PSA. Gayon din ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting, National Citizens Movement for Free Elections, Legal Network for Truthful Elections at ang Philippine Institute of Certified Public Accountants. Ayon sa COMELEC, nasa 99.9% ang accuracy ng resulta ng random manual audit sa election results ng COMELEC sa mga nakalipas na halalan. Aga target ng RMA Committee na matapos ang manual o random manual auditing sa loob ng 45 araw o 1.5 buwan. Yan ang latest dito sa Pasay City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Hindi agad pumasok sa server ng election watchdogs ang election returns na ipinadala sa mga presinto nitong Lunes. Ito ang obserbasyon at puna ng ilang citizens' arm kaugnay ng naging proseso sa katatapos na halalan. Mula sa Maynila, ang detalye sa report ni Ivan Alvarez live. Ivan, gaano ba katagal yung sinasabing delay nitong election returns bago matanggap ng election watchdogs? Yes, Ella, ayon sa National Citizens Movement for Free Elections, halos alas 9 na ng gabi nitong May 12 nang makatanggap ang kanilang mga server ng election returns na dapat sana ay kasabay ng sa Commission on Elections o COMELEC na ilang minuto lamang pagkatapos magsara ang halalan. Between 7:15 and 8:56, walang pumapasok na election returns doon sa mga servers ng mga recipients ng PCRB. Nasa ng COMELEC yan. Oo. Samantala, doon naman sa COMELEC server, pumapasok yung election returns. Anong oras naman? Tuloy-tuloy yun sa kanila. Ayon kay Lito Averia, nakatanggap ang kanilang mga server ng mga unang transmission, ngunit wala itong laman. Anya, unang ipinagbigay alam sa kanila na ilang minuto pagkatapos magsara ang eleksyon ay dapat makakatanggap na sila ng mga election returns. At kada 15 minuto ay makakatanggap sila ng bulto ng mga ito, ngunit hindi ito natupad. Anya, kumpara sa mga nakaraang eleksyon, ay projection sana nila ngayong 2025 midterm elections ay 90% ng election returns ay naitransmit na dapat sa kanila alas 10 ng gabi.
Ayon naman kay veteran election reform advocate and source code analyst Alexander Ramos, naranasan na nila ito noong mga nakaraang eleksyon at mayroong may mga choke points ang mga sistema, ngunit nareremedyohan naman aniya. Samantala, nagbigay naman ng pahayag ang COMELEC at kinakailangan daw na sumailalim muna sa mga proseso upang maisali ng mga ito mula sa pagiging machine-readable to human-readable data at ilatag ng maayos upang madali itong mabasa at maunawaan. Ayon sa pahayag na inilabas ng COMELEC, nangangailangan ito ng sapat na oras kaya naman nagkaroon ng kaunting delay sa paglalabas ng resulta. Ella, ayon sa NAMPREL, sa kabila ng paliwanag na ibinigay ng COMELEC, nais pa rin nilang makipag-usap at humingi ng formal na paliwanag mula sa Commission on Elections, lalong-lalo na at nangangailangan ito ng technical explanation mula sa COMELEC. Yan munang update mula dito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Nanawagan ng manual recount ang kampo ni Apollo Kibuloy kaugnay ng 2025 senatorial race dahil sa mga ulat ng overvoting, ballot reading errors at iba pang irregularidad sa halalan. Ayon sa tagapagsalita ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion, hindi ito pagtutol sa demokrasya kundi panawagan para tiyakin ang integridad ng halalan. Tinanggihan ng COMELEC ang panawagan dahil hindi pinapayagan ng automated election law ang manual recount sa precinct level. Si Kibuloy ay kasalukuyang nakakulong sa Pasig City Jail dahil sa mga kasong human trafficking at pang-aabuso sa bata. Samantala, ipinaliwanag naman ng COMELEC na kailangan munang maghain ng election protest ang mga partido o kandidato na nagre-request ng manual recount. Nagpaabot na ng mensahe ang ilang mga kilalang politiko na tumakbo sa pagkasenador at local positions na bigong manalo sa midterm elections. Tinanggap na nila ang pagkatalo pero nangakong hindi naman iiwan ang pagseserbisyo sa publiko. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Ngayong tila nagiging malinaw na ang magiging resulta ng eleksyon kung sino ang pasok sa top 12 ng mga senador, nagbigay na ng kanilang mensahe sa naging eleksyon ang ilang mga kumandidato sa pagka-senador. Si dating Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. pinasalamatan ang lahat ng sumuporta sa kanyang kandidatura sa pagka-senador at binati naman ang mga nakapasok sa partial tally ng botohan na kasama niya sa alyansa ng administrasyon. Sa aking mga kababayan, tapos na po ang eleksyon. Naway magkaisa na po tayo dahil iyan po ang susi sa ikauunlad ng ating bansa. Si One Rider Party List Representative Retired Colonel Bonifacio Bosita naman na tumakbo rin sa pagkasenador, tinanggap ng hindi siya pasok sa mga mananalo. Pero pangako nito na ipagpapatuloy pa rin niya ang kanyang advokasya para maging ligtas ang mga motorista. Itutuloy po natin ang pagtataguyod ng inyong kaligtasan at proteksyon. Si dating Senator Bong Revilla naman, ang emoji lang na ito sa kanyang Facebook page ang kanyang mensahe. Sa local positions naman, si Senator Cynthia Villar nagpaabot na rin ng pasasalamat sa mga taga Las Piñas na sumuporta sa kanya. Bigo siyang manalo bilang kongresista ng Lone District ng syudad. Hindi naman anya dito natatapos ang kanyang serbisyo dahil patuloy anya siyang magsusulong ng mga programa at advokasiyang makatutulong para sa mga taga Las Piñas. Si dating Senator Antonio Trillanes naman na bigong makuha ang posisyon sa pagkaalkalde ng Caloocan City, nagpaabot na rin ng pasasalamat sa kanyang mga kaibigan, supporters at volunteers na sumama sa kanyang kampanya. Sinabi nito na nangampanya naman siya ng patas at nagpresenta ng kanyang plano at plataporma. At si Manila City Mayor Hani Lacuna Pangan naman na naging katunggali ng nagbabalik sa posisyon na si dating Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, nagpasalamat na din sa mga sumuporta sa kanyang kampanya at malugod na tinanggap ang pagkatalo. Ipinagpasalamat at ikinarangal naman ni Mayor Hani ang makasaysayang pag-upo niya sa pwesto bilang unang babaeng alkalde ng Maynila.
buong kababaang loob nating tinatanggap ang kapasyahan ng higit na nakararami sa atin. Maraming salamat sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na ako'y maging kauna-unahang babaeng punong lungsod sa kasaysayan ng Maynila. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang political science professor na si Dennis Coronacion na mas sinusuri ngayon ng mga botante ang background ng mga tumatakbong lider. Ipinakitaan niya ng resulta ng midterm elections na malaki pa rin ang impluwensya ng Duterte Group at tradisyonal na oposisyon. Malaki rin ang naging kontribusyon ng mga kabataang botante na mas aktibo ngayon sa politika. Dagdag pa ni Coronacion, ipinapakita rin ng resulta ang boses ng mamamayan sa naging trabaho ng administrasyon sa nakalipas na mga taon. Well, sa akin lang, tingin ko, para sa election na ito, nag-isip ng todo yung mga tao, no? Ayaw na nila ng may bahid ng corruption ng kanyang pangalan, tapos nagbubudots lang, nagsasayaw lang. Parehong bilang ng boto ang nakuha ng dalawang tumatakbo sa pagkakonsehal sa Solano Nueva Vizcaya na sina Clifford Tito at Thomas Dave Santos. Dahil dito, nagpasya ang Municipal Board of Canvassers na magsagawa ng coin toss para matukoy kung sino ang magiging number 1 councilor. Sa coin toss, nanalo si Santos at naging top councilor habang si Tito ay pangalawa. Parehong baguhan sa politika ang dalawang konsehal. Ayon sa COMELEC, pinapayagan ang coin toss o draw lot sa mga ganitong sitwasyon upang maresolba ang tabla sa bilang ng boto. Ang coin toss ay naganap sa katatapos na local and national midterm elections at pinanood ng mga taga-suporta ng dalawang kandidato. Isa sa publiko na ngayong araw ng European Union Election Observation Mission o EU-EOM ang inisyal na natuklasan sa isinagawang pagmamasid sa midterm elections ng Pilipinas noong May 12. Kauna-unahang observation mission ito ng EU sa isang eleksyon sa bansa. Ang detalye alamin natin kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano yung detalye dito sa initial findings ng EU Election Observation Mission? Aga, mga karahasan kaugnay ng eleksyon, vote buying at pamamahagi ng ayuda. Ilan lamang ito sa mga suliraning natukoy sa pagmamasid na ginawa ng European Union Election Observation Mission o EU-EOM sa isinagawang May 12 midterm election sa bansa. Kabilang ito sa initial findings na isinapubliko ng misyon ngayong araw. Bukod dito, nabanggit din ang concentration ng political power sa mga political dynasty sa maraming bahagi ng bansa. Ikinadismaya naman ng EU-EOM ang biglaang desisyon ng COMELEC na huwag pahintulutan ang kanilang observers na makapasok sa loob ng mga presinto kung saan ginagawa ang mismong botohan sa araw ng eleksyon. Anila, walang malinaw na komunikasyong ginawa sa kanila ang COMELEC kaugnay nito at wala ring paliwanag sa biglaang desisyon. Kung sinabi umano ito ng COMELEC bago pa ilunsad ang misyon, posibleng hindi na raw itinuloy ang EU Election Observation Mission sa bansa. Pinangunahan ng paglalahad ng observation ni EU-EOM Chief Observer at EU Parliament Member na si Marta Temido. Kinilala pa rin naman ang tagapanguna ng EU Parliament Delegation na si Vladimir Prebilic ang maginawang paghahanda ng COMELEC para maayos na maisagawa ang halalan sa bansa. Samantala, ilalahad naman ng EU Election Observation Mission ang final report nito na may kasamang mga rekomendasyon 2 buwan pagkatapos ng eleksyon. Kauna-unahang EU-EOM ito sa Pilipinas na inilunsad bilang tugon sa paanyaya ng Philippine government, partikular na ang COMELEC. Layo ng misyon na tingnan kung nasusunod ba ang obligasyon ng bansa sa ating saligang batas, gayon din sa international community, kaugnay ng democratic elections at makapagbigay ng kanilang rekomendasyon. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Post-election assessment ang tugon ng Commission on Elections o COMELEC sa mga ulat na irregularidad sa election 2025.
Kasunod ito ng panawagan ng isang election watchdog na imbestigahan ng komisyon ang sari-saring suliraning kinakaharap sa isinagawang halalan. Nagbabalik si Rosalie Coz. Problema sa automated count machines o ACMs ang nangunguna sa mga suliraning iniulat na mga kababayan sa Vote Report PH kaugnay ng isinagawang midterm elections noong May 12. Sa datos nito, number 1 ang ACM error sa reported election violations dahil sa disenfranchisement. Sanhi umano ito ng labis na pagkalat ng tinta mula sa shading pen na nagresulta sa hindi inaasahang overvotes. Panawagan ng kontradaya, isang election watchdog, imbestigahan ito ng Commission on Elections. Kung isa o dalawang tao lang yan, pwede nating sabihin ay isolated case lang yan. In fact, pwede mo pang sabihin, magsisinungaling siguro yung taong yon. Pero pag malawakan yan, maramihan, at nangyayari sa iba't ibang bahagi ng bansa, magtatanong ka, baka dapat imbestigahan ito. Giit naman ng komisyon, kabilang ito sa isasagawang post-assessment sa eleksyon. Patungkol naman po doon sa mga reports noong 311 na nag-function na machine na less than, mas malaki po ang talagang difference nito doon sa almost 2,000 na nag-malfunction noong ating 2022 elections. Kasama po ito sa post-election assessment. Alam niyo po, lahat ng dumaan po sa government procurement ay ina-assess po namin ito. Meron pong post-election assessment na magaganap. Maging ang suliranin sa vote buying, tiniyak ng COMELEC na inaaksyonan ng Kontrabigay Committee. Iginababahala ng kontradaya ang pagtindi ng vote buying sa bansa. Vote buying, talamak din. At ayon sa aming dokumentasyon, umaabot ng 16,000 pesos yung bigayan, lalo na sa Bicol. At dito ay nakakabahala to sapagkat dati ang average nasa 5,000 or 6,000 lang. Patungkol po sa vote buying, kung ito po yung report na natanggap po ng Committee on Kontrabigay, alam po natin, kumikilos po ang kontrabigay dyan. In fact, yun nga po kami nakakita, pinadala lang po sa amin na wala mismo nagpakilala na complainant, inaaksyonan. Ito pa po ba na meron po nagparating sa amin? Idinaan naman sa kilos protesta ng kontradaya at mga progresibong grupo ang kanilang panawagan sa COMELEC na imbestigahan ang mga ulat ng irregularidad. Isinagawa ito sa Rojas Boulevard, Manila, umaga ng Martes, May 13. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan na ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang ulat ng magkakaibang transmission ng election results sa nagdaang May 12 midterm elections. Gayunman, tiniyak ng ahensya na walang dapat ipangamba kahit pa may pagkakaiba-iba. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, inatasan na niya ang DICT Cybersecurity Bureau na makipag-ugnayan sa Commission on Elections at ibang kaugnay na ahensya upang malinawan ang mga nasabing ulat. Pinasalamatan ng Department of Education o DepEd ang mga guro at iba pang nagsilbi sa katatapos lang na eleksyon. Ayon sa ulat ng ahensya, mahigit sa 700,000 kawani ang ipinakalat sa buong bansa, kung saan mahigit 600 personnel ng DepEd ang kumilos para sa halalan. Nagbigay pugay si DepEd Secretary Sani Angara sa mga ito dahil sa kanilang serbisyo, kaya naging ligtas, patas at maayos ang eleksyon ngayong taon. Ilang first time na tumakbong mayor sa Bulacan ang nagwagi sa katatapos lamang na 2025 midterm election sa bansa. Mula sa Balagtas, Bulacan, may report si Nestor Torres live. Nestor, sino-sino ba yung mga first timer na mayor-elect dyan sa Bulacan? Magandang tanghali, Aga. Ito ay sina Mayor Andy ng Andrews Santiago ng Balagtas at itong si Marilao Mayor Attorney Jemcy ng Marilao at Pombong Mayor Mac Marcos, Pulilan Mayor RJ Peralta, San Miguel Mayor Bong Alvarez at Siagunoy Mayor Charo C. Alvarado.
naiproklama na ang 6 na bagong alkalde na naidagdag ngayon sa probinsya ng Bulacan na manunungkulan sa loob ng 3 taong termino. Kabilang dito si Balagtas newly elect Mayor Andy Andrew Santiago ng Barangay Pulunggubat, Balagtas, Bulacan. 20 years businessman na may negosyo na frozen meat products. Gayon din si Marilao Mayor Attorney Jem.C., isang abogado at ngayon lang din nanalo bilang mayor. Sa bayan ng Pulila, nanalo bilang alkalde si RJ Peralta na dating konsihal sa loob ng 3 termino at naging dating vice mayor din. Sa bayan naman ng San Miguel at Hagunoy, nanalo bilang mayor ang dating vice mayor na si Charo C. Alvarado at dating vice mayor ng San Miguel na si Bong Alvarez. Habang sa bayan ng Paumbong, first time din na manunungkulan sa Paumbong Mayor si Marcos na pinalitan ang kanyang ina na si Mayor Mary Ann Marcos. Samantala, bagamat first time sa pagiging mayor, ayon sa ilang mga nanalong kandidato na pagsisikapan nilang matupad ang kanilang ipinangako kasama ang plataporma at pagtulong sa kanilang mga nasasakupan. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Balagtas, Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Matapos ang ilang oras na delay, formal nang naproklama si Isko Moreno Domagoso bilang bagong alkalde ng Maynila kasama ang katandem na si Vice Mayor-elect Chi Atienza. Nagpasalamat si Moreno sa mga Manilenyo at nangakong magiging mas mabuting alkalde kasunod ng kanyang muling pagkapanalo. Nanawagan din siya na pahupain na ang tensyon, mag-move on at magtulungan para gawing mas maayos ang Maynila. Hinikayat niya ang lahat na maghilom na at magkaisa para sa kapakanan ng lungsod. Matapos ang isinagawang eleksyon sa bansa, binigyang diin ng pamunuan ng Philippine National Police ang pagiging profesional at pagiging patas ng kanilang mga tauhan. Ayon sa hepe ng PNP, wala umano silang natanggap na reklamo ng paggiling ng mga pulis sa sinumang kandidato o politiko. Para sa detalye, may report si Lea Ilagan live. Yes, Lea. Magandang tanghali sa iyo, Aga. Naging professional nga daw ang mga pulis at walang bahid ng politika sa nakalipas na eleksyon. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, mahigpit silang sumunod sa mandato ng saligang batas ukol sa pagiging non-partisan. Tumugon umano o tugon-aniyan nila ito sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa malinis, tapat at kapanipaniwalang eleksyon. Mula sa kampanya sa kasagsagan ng eleksyon at hanggang sa magbilangan, walang naitalang insidente ng partisan o political bias sa panig ng Philippine National Police. Patunay anay ito ng kanilang pagtalima at paninindigan na maglingkod sa taong bayan. Sinabi pa ni Marbil, tanging serbisyo publiko at hindi politika ang kanilang pinanghahawakan upang lalo pang makamit ang tiwala ng taong bayan. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Hinimok ng Commission on Human Rights o CHR ang Kongreso na muling pag-aralan ang anti-dynasty law at pinayuhan ng COMELEC na isulong ang mga reforma sa political party, campaign finance at gender representation. Inirekomenda rin ng CHR ang pagbuo ng mga eksklusibong voting centers para sa vulnerable sectors at pagpapatupad ng roving ballots sa ilang lugar. Binigyan din ng CHR ang pangangailangan ng mas malawak na voter information campaigns at mga hakbang laban sa electoral violence at disinformation. Ayon sa CHR, dapat din pagtuunan ng pansin ang kalusugan at kaligtasan ng mga botante sa gitna ng matinding panahon sa pamamagitan ng shaded waiting areas, ventilasyon at hydration stations. Bagaman nakadetine sa The Hague, Netherlands, ang mayor-elect ng Davao City na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ipinaliwanag ng Commission on Elections na tuloy pa rin ang proklamasyon sa pagkakapanalo nito bilang nagbabalik alkalde ng lungsod ng Davao. Gayunman, nasa pagpapasya na ng Department of the Interior and Local Government o DILG na resolbahin ang usapin hinggil sa magiging sistema ng panunungkulan sa Davao City. Narito ang report ni Gladys Tuabi.
appears that Duterte Rodi garnered 662,630 votes for the office of mayor, the same being the highest number of votes legally cast for said office. Landslide victory dahil nakuha ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang 662,630 votes. Malayong-malayo mula sa higit 80,000 votes na nakuha ng mahigpit nitong katunggali na si Carlo Nograles. Patunay ito ng patuloy na suporta at tiwala ng mga Dabawenyo sa dating Pangulo sa kabila ng hinaharap nitong kasong crime against humanity sa International Criminal Court o ICC. Bagamat wala ang presensya ng dating Pangulo, ay hindi ito issue upang hindi matuloy ang proklamasyon, lalo't wala silang natanggap na order ng suspension of proclamation. Kapag ka po yung Certificate of Canvass and Proclamation, pinirmahan at binasa na at inisyo na ng boards of canvassers, whether municipal, city, provincial, or national board, you're deemed proclaimed. Yun po yun. Yung pagtataas ng kamay, kaya po may napo-proclaim na wala siya eh. Dahil hindi naman po yung proclamation ceremonial po yun. Ang proclamation mo is the issuance and promulgation of the Certificate of Canvass and Proclamation. Sa botong 651,356 ay panalo naman si Baste Duterte bilang Vice Mayor ng lungsod. Kaya kung pagbabatayan ang naging resulta, si Baste Duterte ang maaaring pansamantalang hahalili sa dating Pangulo. Wala talaga siya dito. So ang expectation namin ay mag-acting mayor ang Vice Mayor. We leave that to the DILG. Ang jurisdiction po ng Commission on Elections, i-proclaim kung sino ang nanalo sa eleksyon. At kung sino yung nanalo, siya yung nakakuha ng pinakamaraming boto sa posisyon na yun. Sa ngayon ay inaabangan ng marami kung papaano makapagsiserbisyo si dating Pangulong Duterte sa mga Dabawenyo. Ngayong nananatili pa rin siya sa The Hague, Netherlands. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Congratulations! Isang malinaw na pagpapakita ng pagtanggi ng publiko sa umunay pagtatangka ng kasalukuyang administrasyon na burahin ang legacy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nakuha nitong malaking boto sa nakalipas na halalan. Ito ang naging pahayag ng abogado ng dating Pangulo na si Nicolas Kaufman matapos na umabot sa mahigit 600,000 ang nakuha nitong boto laban sa katunggali na si Carlo Nograles na nasa 80,852 lang ang nakuhang boto. Ayon kay Kaufman, malinaw ang kagustuhan ng mga botante na muling bumalik si Duterte sa lokal na pamahalaan at suportahan ang kanyang legacy. Samantala, naniniwala si Vice President Sara Duterte na posibleng makakuha ng higit sa 2 pwesto sa Senado ang kanilang mga kaalyado sa partial count ng COMELEC. Nangunguna si Senator Bongo sa senatorial race habang kapilang din sa Magic 12 sina Senator Bato de la Rosa, Representative Rodante Marcoleta, Representative Camille Villar at Senator Amy Marcos na pawang suportado ng pangalawang Pangulo. Bigo ang dalawa sa 11-member House Prosecution Panel na muling makabahagi sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte patay sa partial at unofficial results ng 2025 midterm elections. Partikular na si Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon na tinalo ni Tabaco Mayor Crisel Lagman sa pagkakongresista sa 1st District ng Albay. Gayun din si General Santos City Representative Loreto Acharon na dinaig ni dating Congresswoman Sherlyn Banyas. Sa kabila nito, maaari namang magtalaga ng bagong House of Prosecutors sa pagpasok ng 20th Congress. Inaasahan ding matinding hamon ang kahaharapin ng House of Prosecution Panel dahil ilan na sa mga kilalang kaalyado ni VP Sara ang nasa Senatorial Magic 12. Ang House of Prosecutors ang titindig para sa 7 aligasyon sa Articles of Impeachment na inihain ng Kamara sa Senado laban sa Vice Presidente. Sa iba pang balita, bababa ang singil sa kuryente ngayong Mayo.
Sa abiso ng Meralco, nasa halos 75 centavos ang mababawa sa kada kilowatt hour. Nangangahulugan ito na 150 pesos reduction sa monthly bill ng mga kumukonsumo ng kuryente ng nasa 200 kilowatt hour. Nasa 225 pesos naman ang mababawa sa may monthly consumption na 300 kilowatt hour. May 300 pesos reduction sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt hour, habang 375 pesos sa 500 kilowatt hour. Muling ipinagpatuloy ng pamahalaan ang pag-roll out ng 20 pesos na bigas matapos ang 10-day ban ng COMELEC dahil sa idinaos na eleksyon. Gaya sa Navotas Agora Complex kung saan pinilahan ng marami ang murang bigas. Mula sa Navotas City, may report si Mia Alonzo live. Mia, kumusta yung rollout ng 20 pesos na bigas dyan sa Navotas at marami ba yung naka-avail? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Naging maganda naman ang pagtugon ng mga mamimili sa P20 Rice Program ng pamahalaan dito sa Navotas Agora Complex, kung saan maaga pa nga lamang ay pinilahan na ito ng mga mamimili. Ayon sa bantay ng Kadiwa ng Pangulo Store, alas 6 pa lamang ng umaga ay pinilahan na ito ng mga mamimili. Kanginang umaga rin ay nag-ikot ang ilang kawani ng Department of Agriculture upang inspeksyonin ang rollout ng 20 pesos na bigas sa Kadiwa ng Navotas. Dumating din sa lugar si incoming Mayor John Ray Tiangco upang saksihan ang rollout ng murang bigas. Prioridad ng proyektong P20 Rice ng pamahalaan na mabentahan ang mga vulnerable sector, kabilang ng senior citizen, persons with disabilities, solo parents, gayon din ang mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS. Si Aling Juanita, isang senior citizen, maaga pa lamang ay pumila na para agad na makabili ng 20 pesos na bigas. Okay naman, wala namang amor. Malaking ano din sa budget yan, malaking tipid sa budget. Tulad nito, ano to, 10 kilos. Ang binibili ko sa isang araw yung tag 50. Kung 50 kilos yung, kung sa 50 yung 10 kilos, magkano na yun? Ito 20 pesos lang. Napakalaking tipid. Laking tipid aniya ito para sa kanila, lalo na at anim sila sa pamilya na kumakain sa araw-araw. Kaya nang mabalitaan ay agad siyang nagpunta sa palengke para bumili. Aga 56 na sako ng NFA rice ang inihanda ng Navotas LGU dito para ipamahagi o ibenta para sa vulnerable sector, at 10 kilos ang maaaring ma-avail per tao. Kaso nga lang dahil sa haba ng naging pila kaninang umaga ay binabuti nila na tigli 5 kilo na lang muna ang maibenta para maka-avail ang lahat. At yan muna ang update mula dito sa Navotas Agora Complex. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Mia Alonzo. Isinagawa ngayon sa Legazpi City, Albay ang Second Bicol Immunization Summit na layong palakasin at palawakin ang kampanya sa pagbabakuna kontra sa mga sakit. Samantala, naging kaisa sa programa ang Members Church of God International o MCGI, kung saan isang Memorandum of Understanding ang pipirmahan para mas mapalakas pa ang programa na pagbabakuna sa Bicol Region. Mula sa Legazpi City, Albay, makibalita tayo kay Brian Baldarahe live. Brian, kamusta ang isinasagawang immunization program dyan sa Legazpi City? Yes, Ella, magandang tanghali. Dayo ng naturang aktibidad na mas papalakas pa ang programa ng DOH sa pagbabakuna sa rehiyon sa tuwang ang mga government at non-government agencies. Ella, kasabay ng pagdiriwang ng World Immunization Week ngayong taon, isinasagawa ng Department of Health Bicol Center for Health Development of DOH-CHT Bicol ang Second Bicol Immunization Summit dito sa Legazpi City, Albay. Dumating sa naturang aktibidad ang iba't ibang government at non-government agencies kasama ang mga public at private healthcare group
mula sa iba't ibang probinsya sa rehiyon. Dahil sa temang arangkadang pagbabakuna proteksyon sa bawat pamilyang Pilipino, layunin ng programa na mas mapalakas pa ang programa ng pagbabakuna sa rehiyon. Ito'y upang mas malabanan ng mga Bicolano, lalo na ng mga bata, ang mga sakit gaya ng tuberculosis, pneumonia, pertussis, measles at cervical cancer. Nais din ng ahensya na mas pagtibayuhin ang kampanya ng pagbibigay informasyon sa kahalagahan ng pagbabakuna, katuwang ang mga local government units sa mga lugar sa Bicol. Target din ito na mas mapabilis ang access ng bawat pamilyang Bicolano sa mga kinakailangang bakuna, lalo na ng mga bata. Samantala, isa din sa magiging highlight ng second Bicol Immunization Summit ay ang pagpirma sa Pledge of Commitment sa pamamagitan ng isang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Bicol Regional Immunization Council at mga stakeholders sa rehiyon. Layunin ng MOU signing na magkaroon ng mas matatag na commitment ang mga organisasyon sa rehiyon sa pagtuwang sa programa ng DOH na mapalakas at mapabilis ang pagbabakuna sa bawat pamilyang Bicolano. Kaugnay nito, kasama din ng Members Church of God International o MCGI sa mga pribadong organisasyon na lalagda sa Memorandum of Understanding ng DOH. Ang MCGI ay isa sa mga grupo na nagiging pangunahing katuwang ng Department of Health sa pagbibigay ng serbisyo medikal sa iba't ibang lugar sa bansa gaya ng mga medical at dental mission. Isa din sa matatag na pagtutulungan na isinasagawa ng DOH at MCGI ay ang patuloy na pagsasagawa nito ng blood donation drive sa iba't ibang lugar sa bansa. At yan muna latest mula dito sa Legazpi City, Albay. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Brian Baldaraje. Patuloy ang maalinsangang panahon at kahit umaga pa lamang ay nararanasan na ito sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist 2 Wilmer Agustin, ito ay dahil natatrap ang init bunsod ng hindi pag-ulan matapos ang maulap na papawirin sa hapon o gabi. Naglalast itong init or nananatili itong init hanggang sa buong gabi, buong maga. Kaya yun, dahil nga na cloudy siya, natatrap siya within din. And then combine that with the moisture na siguro pag may kaunting ulan na nag-occur, kaya tumataas yung, so with the high temperature and the higher relative humidity, mas tumataas yung heat index. Nagpaalala rin ang Pag-asa sa publiko na ugaliin ang palagiang pag-inom ng tubig upang ma-hydrate. Lagi ring magdala ng payong bilang proteksyon sa init at isolated rainfall tuwing lalabas. Bumagal ang pagtaas ng inflation sa Estados Unidos sa kabila ng ipinapato na taripa na pinangangambahang magpapataas ng presyo ng bilihin sa bansa. 0.2% lang ang itinaas ng inflation noong buwan ng Abril ayon sa Consumer Price Index na inilabas ng Bureau of Labor Statistics. Ayon sa mga US economists, posibleng ito na ang pinakamababang pagbagal ng inflation habang nananatili ang Trump tariff sa bansa. Pumanaw na si former Uruguay President Jose Mujica sa edad na 89 matapos ang pagkipaglaban nito sa sakit na cancer. Nakilala si Mujica bilang dating gerilya at simbolo ng progresibong pamamahala sa Latin America. Nagpaabot ng pakikiramay ang mga leader ng Latin America at Europa, kabilang sina Pangulong Yamandú Orsi ng Uruguay at Pangulong Gustavo Petro ng Colombia. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 11, versikulo 18, nagsasabi, ang masama ay nakikinabang ng mga marayang sahod, ngunit ang naghahasik ng katwiran ay nagtatamo ng say na gantimpala. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig.
At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.